Ika-40 kabanata. Sinabi pa ng Panginoon kay Job, "Makikipagtalo ka ba sa akin na makapangyarihang Diyos? Sinasabi mong nagkamali ako. Ngayon, sagutin mo ako." Kaya sinagot ni Job ang Panginoon, "Hindi po ako karapat-dapat na sumagot sa inyo. Tatahimik na lang po ako. Marami na akong nasabi, kaya hindi na po ako magsasalita." Muling sinabi ng Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo, "Ihanda mo ang iyong sarili at sagutin mo ang mga tanong ko. Gusto mo bang patunayan na mali ako para palabasin na ikaw ang tama? Ikaw ba'y makapangyarihang tulad ko? Magagawa mo bang parang kulog ang tinig mo na katulad ng sa akin? Kung magagawa mo iyan, patunayan mo na ikaw nga'y makapangyarihan, marangal at dakila. Ipakita mo ang matindi mong galit sa taong mayayabang at ibagsak sila. Uwasakin mo ang taong masasama sa kanilang kinatatayuan. Ilibing mo silang lahat sa lupa, sa lugar ng mga patay. Kapag nagawa mo ang mga ito, ako ang pupuri sa iyo, at tatanggapin ko na may kakayahan kang ngang iligtas ang iyong sarili. Tingnan mo ang hayop na Behemoth. Nilalang ko rin siya katulad mo. Kumakain ito ng damo na tulad ng baka, pero napakalakas nito at napakatibay ng katawan. Ang buntot niya'y tuwid na parang kahoy ng sedro, at ang mga hitay matipuno. Ang mga buto nito'y kasintibay ng tubong tanso o bakal. Kahanga-hanga siya sa lahat ng aking nilalang. Pero ako na manlilikha niya ay hindi niya matatalo. Nanginginain siya sa mga kabundukan, habang naglalaro ang mga hayop sa gubat malapit sa kanya. Nagpapahinga siya sa matitinik na halamang natatabunan ng talahib. Ang mga halamang matinik at ang iba pang mga punong kahoy sa tabi ng batis ay nagiging kanlungan niya. Hindi siya natatakot. Kahit na rumaragasa ang tubig sa ilog, tahimik pa rin siya. Kahit halos natatabunan na siya ng tubig sa ilog ng Hordan. Sino ang makakahuli sa kanya sa pamamagitan ng pagbulag sa kanya? Sino ang makakabitag sa kanya at makakakawit sa ilong niya?